morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito lang sa atin mga kaibigan ay talagang enjoyment lang po. At baka may mga kasakaling mga matutunan kayo dito kung mayroon man. Pero sa atin dito mga kaibigan ay wala talaga itong ano po na tayo ay nagmamagaling o nagmamarunong. Ay tayo dito mga kaibigan ay kung ano lang talaga yung ating mga ginagawa dito sa manukan po. Pero about sa mga ano mga kaibigan, sa mga natutunan natin ay talagang yun lang talagang yung mga ginagawa natin po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan itong tungkol po sa ano, bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Antoli Espinilla sa Romblon, at saka itong si Arlan Camsor, at saka itong pinaka-kaibigan natin na si Putsulo Katura, na hindi ko po natugunan yung mga request niya na about sa kaliskis kasi pasensya na Putsulo kasi wala talaga ako masyado alam doon sa kaliskis. Ang sa akin lang naman ay tinitingnan ko lang yung mga palo ng ating mga manok po, at saka mayroon mang nalalaman pero konti lang itong mga trismedia, yun lang naman talaga yung mga bastunan, yun lang, kaya hindi ko maanuhan ng video yun o content man kasi wala masyado akong alam sa ano po yung kaliskis. At saka itong kaibigan natin na si Pipi Bato, good morning sa ating lahat po. Kasi mga kaibigan, itong pag-usapan natin ay may nagtanong sa akin about sa ano, bakit daw mas madaling ma-develop ang mga babae kaysa mga lalaking manok po. Ako, sa atin naman dyan mga kaibigan ay hindi pa kong niwala na mas madaling ma-develop ang mga babae, kasi sa akin mga kaibigan mas mauna pang kumasta yung lalaki po. Sa aking experience po yan mga kaibigan, kasi depende lang kasi yun sa nalagaan mong manok. Mayroon namang mga lalaki na andaling ma-develop po, 3 months old ay tumitilaok na po, iba nga 2 months old. At saka mas sa tingin ko mga kaibigan mas madaling ma-develop po yung mga lalaking manok po, katulad ng mayroon nga mga manok mga kaibigan ay 3 months old kumakasta na, 4 months old. Totoo yan mga kaibigan, ay experience ko yan kasi tayo naman as a breeder mga kaibigan ay may mga magandang manok na gusto natin pakastahin. Talagang hinihintay natin na medyo magano na sila po. Ay may ibang manok mga kaibigan 3 months old kumakasta na po. Totoo yan mga kaibigan, kasi ito naman ay hindi naman tayo nagsasabi na kung ano-ano. Sa atin po experience lang talaga. Totoo yan mga kaibigan, may mga manok talaga 3 months old kumakasta na po. May iba nga 2 months old tumitalaok na mga kaibigan. Totoo yan. Kaya sa akin itong tanong na to, sino man itong nagtanong sa akin mas madali daw ma-develop ang babae. Hindi ako ano dyan mga kaibigan, kasi sa experience ko mas madaling ma-develop yung lalaki po. Pira lang siguro mga kaibigan na kung itanong mo na bakit mas matagal makapitan ng sakit itong mga babae. Totoo yan mga kaibigan, ilang beses ko yan na experience na pag medyo mag-immunize tayo, ang babae hindi natin isali pero hindi sila magkasakit mga kaibigan. Pero yung mga lalaki po, huwag mo isali. Mga babae ang i-immunize mo, di ba? Kinabukasan o sa mga dumating na araw ay talagang magkakasakit po sila. Pero mga babae mga kaibigan, hindi ho sila makapitan. Hindi ho sila madaling makapitan po. Kaya yun ang ano po sa mga babae po, na medyo matagal sila makapitan ng sakit po. Pero ang mga lalaki ang dali lang po. Pero pag pinag-usapan mga kaibigan ay yung madaling ma-develop, nako, napakadaling ma-develop yung mga lalaki po. Ang isang fact dyan ay yung 3 months old ay magkasta na po. Totoo yan. Itong mga babae mga kaibigan, di ako nakasabi ng ganyan kasi may mga manok po akong nakuha kay yung sa mga breeder din ng big time mga kaibigan, ay talagang hinihintay ko po kung kailan sila magpakasta. Kaya sa akin po ay talagang magpakasta sila 6 months lang. Yung iba naman maabot pa ng 8 months Pero lalaki mga kaibigan, pinaka na yung 4 months, 5 months, magkasta na po. Kaya sa akin mga kaibigan, kung lalo na pag nag-usapan ng katawan, madali lang pong bumuka yung katawan ng mga lalaki po. Lalo na pag ang broodcock mo, inahin mo talagang mga bulto din ang katawan. Ako, napakadaling ma-develop yung mga lalaki po. Kaya sa akin mga kaibigan, hindi ko pabor na mas madaling ma-develop itong mga babae po. Kaya experience ko to na
Kasi mga kaibigan, pag may mga magandang manok ako, katulad ng mga babae, hinihintay ko talaga yun mga kaibigan kung kailan magpakasta po. Napakatagal mga kaibigan, maabot pa ng 7 months, 8 months, pero ang lalaki mga kaibigan, talagang kumakasta na po. 4 months o 5 months, talagang kumakasta na. May iba nga, 3 months old. Ito sa mga kaibigan, yung mga ganyan po ay talagang na-experience natin yan kasi lalo na pag ang manok mo ay gustong-gusto mo talagang pakastahan na, hihintayin mo talaga yun. Katulad ko, nakakuha ako kay Irwax sa atin ng yung Golden Boy, napakagandang Golden Boy na babae po. Hinihintay ko talaga mga kaibigan kung kailan siya umupo po na kusang umupo yung magpakasta na. Kaya alam ko po kung madali ba silang madibilop kaysa lalaki. Kaya sa akin naman mga kaibigan, may mga lalaking gustong-gusto tayo na medyo gusto na natin pakastahin. Talagang hinihintay natin yun mga kaibigan. Sa akin po, pinakamataas na yung mga kaibigan, yung 6 months old. 5 months mga kaibigan, kumakasta na po. Pero hindi pa natin masigurado yan na medyo na yung mga nila, yung likido nila, pwede na ba yun o hindi. Pero sa akin, sa ngayon, 9 months old ay pwede na po kasi baka po medyo malabnaw pa yung mga 5 months old o 6 months old, hindi pa tayo makakuha ng medyo magagandang doon, supling or offspring kasi medyo kulang pa siguro sa yung nila, likido nila. Kaya hintayin na lang natin doon mga kaibigan na talagang mag-mature na talaga sila katulad ng mga 9 months old naman pwede na yun. Kasi sa sinasabi ko kahapon mga kaibigan or nung isang araw na kasi may nagtanong din na ilang buwan ba talaga ang pinakaisaktong na pakastahin na isang istag po. Sa akin mga kaibigan ay 9 months old. Yun lang mga kaibigan. Ito naman ay pag-usapan lang natin yung mga medyo kahit na maliliit na bagay po tungkol sa pagmamanok kasi ito'y mga kaibigan, isa din sa mga natin bilang isang nagalaga ng ating mga manok po na talagang gusto rin natin na ma-experience yung gano'n ng mga bagay po para naman matuto tayo mga kaibigan. Nandito na tayo sa industriya ng sabong o pagpamanok, pag-aalaga. Kasi ang pag-aalaga ng manok mga kaibigan, di lang naman pinag-usapan nito ay sugal. Ang atin dito ay panghanap buhay din. Naku, malaking bagay po na kahit sa simpleng mga pamaraan o maliit na pamaraan ay matuto tayo po. Kaya palagi kong sinasabi mga kaibigan na kahit maliit na bagay tungkol sa pagmamanok, pakialaman po natin mga kaibigan. Huwag po kayong niyong pansinin yung iba na gaya-gaya, natural lang yun mga kaibigan kasi alam mo na itong pagmamanok po kailangan din natin ng experience o mga taong sinauna pa o nauna sa atin, kailangan din natin yung obserbahan kung ano yung mga ginagawa nila mga kaibigan. Yun lang mga kaibigan. Ako'y nagpapasalamat sa ating mga subscriber, palaging nanonood sa atin kahit matuto man o hindi matuto. Ito sa atin mga kaibigan ay talagang lang po, enjoyment lang mga kaibigan at saka pampalis ng stress po. Yun lang mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.